Okay, isang magandang umaga sa ating lahat sa Filipino 9, okay, grade 10. Okay, kayo ay inimbitahan kong maging alerto at naghanda sa ating klase ngayong oras ng Filipino 10. Okay, sa ating talakayin ngayong umaga ay may kinalaman sa maikling kwento sa East Africa. So, ang bansang East Africa ang isa sa tanyag na ating akdang alamin at uunawain. Okay, so muna ay manalangin muna tayo. Okay, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at naway bigyan mo kami ng sapat na kaalaman na maunawaan ang aming talakayan at naway malayo sa anumang kapahamakan at naway nasa buhay ang mga aral na matutunan sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so ngayon nandito ba si Harry Gore? Okay, si Christine Facundo. Nandito ba si Christine? Yes. Si Sofia. Present, ma'am. Okay. Sofia, handa ka na ba talaga sa ating klase? Nagkapag-almusal ka ba? Yes, ma'am. Wow, galing, magaling. Okay, so kita ko naman dito sa ating camera, i-turn on nyo nga lahat ang mga video ninyo. Okay? Baka humihiga pa kayo. Sige, si Gore nga. Saan si Gore? Okay, si Christine. Yes, okay na Christine. Na-check ko na. Yan. Si Gore. Ang camera mo, Gore. Okay, kasi Sofia, yes. Okay ka na. Napakagwapo at napakaganda ng mga estudyante ko ngayon. Very good. Ngayon, paalala lang, okay, so ang na-late lang konti si Sofia. Sa umagang ito, na ito ang inyong dapat niyong magawa at dapat na matutunan sa umagang ito at sa buong linggo. Una, na ihahanay ang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Pangalawa, nabibigyan po na ang napanood na teaser or trailer ng pelikula na may paksang katulad ng binasang akda. Pangatlo, na ipahahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa sarili at sa panlipunang pandaigdig. Okay. Pang-apat, pakibasa, Gore. Pang-apat, ma'am? Yes, hanggang sa pang-anim. Nagsusuri ng pasulat ang damdamin nakapaloob sa akdang binasa at ng alinmang social media. Naiuugnay ang suliraning nangingibabaw sa akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan. Number 6 po, ma'am? Yes. Pang-anim. Nabibigyang kahulugan ang damdamin ng ingibabaw sa akda. Nangingibabaw? Nangingibabaw sa akda. Okay. Maraming salamat, Gore. So, tandaan natin ang mga dapat niyong malaman na mga layunin. Ngayon, balikan muna natin. Kung makita mo or maririnig mo ang salitang nanay, ano ang masasabi mo? Ano matatandaan natin kapag kita Ilaw or ng tahanan. magaling, ilaw ng tahanan. Ano pa? Ano pa ang masasabi natin ang sasalitang nanay? Mapagmahal. Mapagmahal, magaling. Gore, ano pa ang masasabi mo kapag makakita ka or makarinig ng salitang nanay? Stricto, ma'am. Strict but Stricto. loving. Yes, tama.
So, noong nakaraan nating pagkikita ay naunawaan natin ang isang akda na may kinalaman sa magulang. Hindi ba? Mula ito sa bansang bansa. Tinalakay natin noong nakaraang linggo. Bansang Uganda. Diba? Ang pagmamahal ng ina or ng nanay sa kanyang sino? Ang kanyang minamahal. Ang kanyang kapitbahay. Ang kanyang anak. Panganay na anak. Tama, ang panganay na anak. Ito ay nagmula nga, diba? Sabi ko, mula sa bansang bansang may maraming magaganda. Uganda! Alright, diba? So yan ang bansang nagmula ang ating tula na tinalakay sa nakaraan nating pagkikita. May katanungan ba kayo sa ating tinalakay sa nakaraang linggo? Wala, ma'am. Okay, so handa na talaga kayo sa ating paksang tatalakayin sa umagang ito. Tayo na, halina, tuklasin natin ang ating leksyon. Okay, pansinin ang mga larawan, class. Ka-cute! Kasunod na larawan. It's so fucking puffy. Yeah, kanang una, unsa din nang Oh una? God. Yes, and Cute panda. overload. Yes, etong pang huli na larawan. You want us to die from cute overload? Cuteness overload talaga tong lesson natin ngayon. Okay, so 'di ba? Unsa na yung nasa tuan tunga? Unsa na siya nauri na? Baby animals. Kidding. Yes, it's a baby kitten. So cute, so adorable talaga ang mga nandyan sa screen. Kung gusto pala, kumuto, di ba? Nang ganyan, nakakigigil. Okay, I have videos about sa mga animals na ito. So, panoorin natin ang mga video na ito. Okay? Unang video. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど噂の dreaming が忘れ Okay, so saan to nagmula na pelikula? Moana. Moana. Correct. You're welcome. Okay, next. Okay, so TikTokers na to ha, mga TikTok videos. Next. I'm trying hard to trust you when you say give me your hand. Baby, I'm falling. I hope you catch me when I land. I think I'm in love. Okay, so yun ang mga video class. Okay. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kaya tatanungin ko kayo. Ha? Okay. So, sa mga larawan, ano yung mga nakita niyong mga larawan? Unang katanungan ko. Mga baby animals. Cute kayo. Very cute, overload talaga. Okay, tama, yung mga animals. Pangalawa, ano yung mensahe or ipinahatid ng larawan? Okay, katong ako yung pinakita. So man to siya message ato na daghan man kayto akong ipakita ninyo sa may message ato. Basta cute ka, mauwat ni mo ng tao. Lol. Pwede, okay, di ba? Kung cute ka, I mean, adorable, kadjud, lovable, care, ano ka, nandun kay quality, right? Next, paano ipinapakita, pinakikita, okay, kanito na lang kuan about sa kanang animals ha, o ang kanyang pagmamahal sa kaibigang aso. Example kita ako natin, kaibigang pet na aso. Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal? Kung pwede, kung nagsanding sa kulit sante o dili, Kanong tarong. pwede pagmadala ko. Makalog tarong, yes. Madala ba siya? Galing. Ano pa? Ano pa? Ayun na gulang afternoon, sir. Laon. Wala tayo. Yes, dulaon. Okay. Kung ikaw ay may alaga, okay? Kayo ba ay may alagang hayop? Kaya huwag mo ingon doon, sir. Wala, ma'am. Ala,
Bakit, Christine? Yes, naa si Cornelio. Bilang ko na ako like na ako yung pet na dog. It's a chow chow. Kung na akong name sa akong dog. Pero di, it's a chow chow. Pero ko na siya. Ano mo ito inaalagaan? Like Cornelio. Itong ngayon naman, pinapakain, tapos pinapaligo din araw-araw. Wow, araw. Ano sa mga pet gani? Sophia? Lula. Ano sa ha? Ano sa imuhang iro? Yeah, parehata. Okay, Gord, do you have pet in your house? No. Why? Dili ka kuan og animals? Love ko sa animals, ma'am, pero dili man mo For care mo ikapoy. Di pwede man good di pwede ma-adopt sa animals, ma'am. So wala na sugot imong parents na Yes, mag-adopt. Okay. Ikaw, Christine, nga wala kay pet. Kalinsan. Laloy. Ano si bang pet? Is it Kuan, puppy or iring? Iro sa una. Iro. Ala. So, how does it feel na nawala imong pet? Yun sa man to data di mo paggalam pod. Hindi, kuan, kanang ligo mo twice a week. Oh, twice a week. So, kuan, every kalagmitan, alternate something nimo, no? So, aside sa liguan o kanang pakanon, unsa pay other way to show na tuan siyang care? Is it enough na pakanon ra siya og liguon? Dulaan. Dulaan? Yes, actually yes. Muna si love ng mga animals nang to play with, di ba? Kita ka sa tong sa Moana na kuan kuyog tong baboy, right? Remember mo to sa Moana na video? Ikuyog ang baboy kang Moana. So it means that the iyang pet is mukuyog-kuyog po. Is it true na mukuyog-kuyog inyong pet somewhere asa mo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Before. Yeah. And, you know, class, I have my pet na iring o iro. Then, actually, ako ang magpakaon ko or magpakalibang ko og iro, class, is dito siya sa baon. And sa una, like, pagbata na ako, kuyog dyan na, magmanoktok na siya sa portahan kayo, magpakuyog na siya malibang. So, ito na. Ang iring pod na mo, kay mukuyog po siya o malibang. See? So, kailangan siya magdalagan-dalagan. Ang animals na ako, layat-layatan. Bisag magising na ako sa height sa nila. Kaya ganahan sila i-petting. Do you know the word petting? Kanang ikuan ba? Yes, ma'am. Yeah. And maligid. Yes. So, that's why, dili enough lang na ato asa lang liguon, ato ara silang pakanon, kanahan po na sila na ato silang dulaan, ato silang istoryahan. Like, do you think kanang mga animals na to muhilak na sila, mo kuan mag-uol, galain ang paminaw? Makapil ba ta na? Yes, ma'am. Yes, of course. Kay they are still living, good sila. Animals sila and they have their emotion po. So, naka-experience na ba mo na inyuhang gipangisgan, inyuhang animals or inyuhang pet and suddenly nag-uol po sila like they are also upset or kanang nakasabot sila sa inyuhang gibuhat? Have you experienced na? Halika ng ilang dulunggan kay mo daw. Mo down, right? So, how about the facial expression ng nawong? Yes, ma'am. Diba? Wala po muhilak, no? So, the emotions of ng mga animals na itong mga pets na pareho gihapon na sa tao. Kuan gihapon. In other way, sila nagpakita, naguguo sila, galayan ng paminaw. Okay? So, sa iyong pananaw, ano ang papel na ginagampanan ng mga alagang hayop sa buhay ng tao? Okay, kita, ano yung papel nila sa atin bilang tao? Companionship. Yes, tama, companion, dayon. Sa pa, makastress ba sila? Makahatag ba sila o kuan? Stress reliever. Yes, tama. Stress usahay. Usahay, like buluyago.
Oh, but most likely jud makakuan sila, makahatag o kalipay nato, mabisag gikapoy ta. Then malingaw pud ta, di ba? Kay ganahan kay sila makigdulag, ganahan sila makiglaag. Then at least nato pud ba ma-feel nato na kuan pod giganahan dahil sila kita pod mag-relax. So ang ato ang kuan na jud sila part ang mga animals or kanang ato ang mga pets sa life, nahatag sila og kuan give life food. Okay, di ba kabalo mo sa mga pet lovers jud na mag-uol jud og mamatay ng ilahang animals or kanang ilahang gigalam na pet, right? So mo to siya si Sofia, ero man to imuha no na ay breed imuhang ero or wala? Wala, ma'am, uy. Payara din. Okay. So at least pero kabalutan na kani sila kuan ni sila ato ni gi-care, ato ni silang gi tagaan og love, og time, right? So kana pod we treat them as wag family. Gitreat ba ninyo as family or ba si gitreat as kuan kanang mga Guard dogs. ha? So, okay, Chani, nakasulod naman si Chani. Do you have pet, Chani, sa inyong balay? Yes, ma'am. Ero. Okay, Ero. Ay, How wala do na you... Wala na? Nawala imong Ero? Asa man? Asa naman Dili. imong Ero? Namatay po. Ero, earring ta, ma'am niya. Wala na may earring. Asa imong earring? Dugay na to, ma'am. Wala. Okay, how do you carry your kuan? Earring or Ero? Yun sa niyo pag-care nila. Pakan on, then, usay kay mo, lakaw mo kung musunod ba na sila diretso sa pool. Oh, Sorry ko. Okay, so therefore, we mo siyang i-companion na maglaglag po ka, naapod sila. That's good. This ba, dili lang kay atura sila sa imong balay, diyo, ginaka-cage, tawon, they also want na makalaglaag, nga na. So, find time taan na ginagmay, then makarelax po sa tuwa mo, ganin ang naatayan na kay hatag na o happiness sa tuwa. Okay, so that's for our first part. So, ang isa sa ating tatalakayin class ay ang kwentong mula sa bansang East Africa. Ang akda na ito ay may pamagat na ang alaga ni Barbara Kemenye na isinalin sa Filipino na Professor Magdalena O. Hoxon. So, ngayon ay panoorin natin ang maikling video ng maikling kwentong Ang Alaga. Ang Alaga ni Barbara Kemenye. Isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Ako, sige buka, isang mapagkakatiwalaang kawani sa Gugumbola Headquarters. Kahit ako'y matanda na, naniniwala ako na hindi para sa akin ang pagre-retiro. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang magretiro. Ngunit, ang sumunod na pangyayari sa likod ng maitim na kulay ng kanyang buhok, may pensyon na siya, may sertipikong serbisyo at wala ng trabaho. Lubhang nalungkot si Kibuka sa nangyari. Isang araw, ipinatawag siya sa opisina upang tingnan kung kailangan ng kanyang kapalit ang kanyang tulong at payo. Subalit, uy, alam mo ba yung nangyari kahapon? Ha? Anong nangyari kahapon? Si ano? Hindi mo pala alam? Ay naku, Nakita niyang walang pakialam ang kanyang kapalit sa trabaho. Ang mga mahalagang papeles ay nagkalat lamang sa sahig at babae lamang ang inaatupag nito. Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa dating tanggapan. Maging ang dati niyang mga kasamahan ay hindi na interesado sa sinasabi ni Kibuka.
Nakakaawa naman ako. Mabuti pa, namamatay na lang. Nalulungkot na umuwi si Kibuka. Ngayon, gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kalansanda. Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting mamatay na lamang. Paulit-ulit niya itong naiisip habang nagiinit ng tubig para sa iinuming tsaa. Hanggang sa may narinig siyang tunog na paparating at sabay na tumungo siya sa pinto. Lolo! Lolo! Apo ko! Mabuti at nakapasyal ka. Masayang masaya si Kibuka at nanginginig na niyakap ang apo. Napakagandang sorpresa. Tuloy ka, mahal kong apo. Tamang-tama. Naghanda ako ng maiinom na tsaa. Lolo, sandali lamang po ako. Hindi po ako magtatagal. Tiningnan ko lamang po ang katayuan ninyo at dinalhan ko po kayo ng pasalubong. Napakabuti mo, aking apo. Ang biglang pagbisita mo at may pasalubong pa ay lubha kong ikinatuwa. Isang biik po ang pasalubong ko po sa inyo mula sa farm school. Hindi na siya mapakain doon at naisip ko na baka gusto niyong mag-alaga dito. Kinuha ng apo ni Kibuka ang biik. Pagkatapos ng ilang minuto ay agad na umalis na ang apo ni Kibuka. Tuwang-tuwa naman ito dahil sa wakas ay may makakasama na siya sa buhay. Dahil dito, nalimutan niya ang mga masasamang nangyari. Kahit saan magpunta si Kibuka ay sinusundan ito ng kanyang alagang biik. Kada araw na dumaan ay palaki ng palaki ang alagang baboy ni Kibuka. Nahihirapan na rin siyang magpakain at mag-alaga dito. Mabuti na lamang at naging katuwang niya ang kanyang mga kapitbahay sa pag-aalaga dito. Tunay na napalapit ang loob ni Kibuka sa kanyang alaga. Isang araw, habang naglalakad ang mag-amo papuntang punong sagradong lagi nilang pinapasyalan, tumilapon ang mag-amo sa magkabilang direksyon. Palandali ang nawalan ng malay si Kibuka at sa paggising nito, nilapitan niya ang alaga na umiiyak dahil sa pagkakaipit ng leeg nito hanggang sa mamatay. Dumating si Musisi, ang hepe ng gugumbola, at tinulungan si Kibuka sa pagsasaayos ng kanyang alaga. Mas mapapadali tayo na iuwi ang iyong biik kung ito'y ipapakatay na. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Kibuka na kainin ang kanyang alagang baboy, kung kaya't hinayaan niya na lamang itong paghati-hatian ng kanyang mga kapitbahay. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Musisi at sabay na nagtungo kanila Yosifu upang ibigay ang pata ng baboy. Inilahad niya ang lahat ng nangyari at niyaya na rin siya na doon mananghalian. Nalungkot siya dahil alam niyang ang alaga niyang baboy ang inihandang pananghalian. Ngunit natawa na lang din siya dahil sa wakas ay makakatulog na rin siya ng maayos. So yun, nagtatapos ang maikling kwentong Ang Alaga na tungkol sa isang biik na namatay. Okay. So, yun ay isang maikling kwento, class, na nilikha upang magbigay ng maikling kakintalan at damdamin sa mga nanonood dahil ito ay video at sa mga bumabasa naman ay mamabasa. Ito ay isang pangyayaring tungkol sa buhay ng tauhan o ng lugar na pinarihan ng mahalagang pangyayari. So, maraming mga tagpuan, mayroong tauhan, okay? Taglay ng isang maikling kwento yan. Meron ding kakintalan or yung parang, ano yung mensahe?
may isang pangunahing tauhan. Okay, meron tauhan. Meron talagang suliraning nabigyan ng solusyon. Okay, problema ngayon, merong, di ba, nahirapan na nga, di ba, nahirapan ang tauhan na alagaan ng kanyang alaga. At yun na nga, nasolusyonan yun. Isang madulang bahagi kasi ng may kwento ang magbigay ng madulang pangyayari. At meron tong tagpuan na of course kailangan yung tagpuan ay magbibigay naman ng mahalagang mensahe. May kawilihan hanggang sa kasukdulan na agad sa bahagi ng maikling kwento. Okay, hanggang sa wakas. So, may mga salitang magkaugnay. Okay. Mga salitang magkaugnay o magkapareha o magkasing kahulugan ang mga gagamitin sa pagsusulat ng isang maikling kwento. Tulad ng, halimbawa, dumamay, tumulong, nagalak o nasiyahan, natuwa. Pwede lang magkapareho lang na sila ng kahulugan. So, meron itong buod ng unforgettable. Basahin nyo ang buod ng isang unforgettable. Isa itong pelikula, pero meron akong maikling video nito. Okay. Pero bago yan ha, mahihingi muna ako ng naunawaan nyo o natuwa ba kayo mula sa videong Ang Alaga? Okay. Yes, ma'am. Sige, Ginoong Kristi. Okay. Tama. Nakakatuwa yung kwentong Ang Alaga, di ba? Dati, yun na nga, nagbigay kulay yung alaga na si, ang alagang biik. Okay? Pero, di ba, nagbigay buhay din ang alagang ito sa buhay ng tauhan. Di ba? Naging pet sa kanya. Sumama ito, parang aso na kung saan man napunta ang tauhan. Then, parang parte ng kanyang buhay na ang pagkakaroon ng kanyang alaga. Pero nga, may ups and downs ang pagkakaroon ng alaga. Okay. Pero sa huli, ang problema lang Mang Good King, nakaka-on siya sa iyahang kuan. Nakaka-on siya sa iyahang alaga. Okay? Anyways, mo siguro pa purpose atong baboy. Di ba? Kita mo kaon ng tagbaboy. Ikaw like, Sophia, Christine, Harry, and Shani, mo kaon ng tagbaboy. No? Kanang karne ba? Na niluto. Lami ba yan? Nasamot na lechon. Yeah, lechon. Okay, nakakauntag lechon. Okay. So, di ba, ang crispiness, ang iyahang pagayami. So, moto yung purpose. So, siguro, ang climax na part ato is katong hirapan na ang ang tauhan na lagaan na kanyang alaga. Pero, sa huli na solusyonan. Solusyonan da ito. Okay, so natuwa ba kayo? Thumbs up kung natuwa kayo sa ating at nauunawaan ng ating talakayan na Ang Alaga. Yes, thank you, Christine and Shani. Okay, let's proceed to buod ng unforgettable. Okay, unforgettable nga no kahani. So, panoorin natin ang unforgettable. Doggy, lalapit ako. Wag mo akong kakagatin, ha? Ay! 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 Doggy, hindi mo to yan! Katin mo. Ayun yung bola ko. Good dog ka naman pala. Today is a new day. Lola! Breakfast is ready! Jasmine, doon ka muna sa atin mo. Sa'yo muna ito habang magkahiwalay tayo. Ay! Naku! Para sa'yo to. Kanino aso yan? May para siyang si Happy. May nangyari kay Lola? Ate, Dito ka sa Manila habang nagpapagaling siya. Sama ako!
Kailangang madala ko si Happy kay Lola. Dati nung nagkasakit si Lola, bigla siyang gumaling dahil sa dog. Ibibigay ko ang Saan bang punta nyo? Hindi pa kayo kumakain? Hindi, gagawa natin na ng paraan. Hold the pikit eh. Yan na lang ako pa rin. Kaya ikaw, Apo, maging mabait ka lagi sa tao, sa hayop. Bumabalik 1,000,000 times ang kabutihan. Kayo ko to, Lola. Kayo ko to, Lola. Okay. So, yun ang may quick trailer o teaser ng Unforgettable. Okay. So, merong mga buod na nasa module na ibibigay ko tungkol sa isang pagmamahal sa ating alagang aso. Okay. Nandyan sa trailer na yan. Ang trailer ay isang maikling patikim sa manonood sa kabuuang pelikulang kanilang mapapanood. Dito, ipinapakita ang pagkasunod-sunod na eksena sa pelikula na pinaikli upang bigyan ng manonood ng preview sa nasabing pelikula. Tayo rin ay para manood tayo. Okay, patikim lang yan. So, sa paggamit rin ng ating like gagawa tayo ng maikling kwento o gagawa tayo ng mga trailer, tayo ay gagamit ng mga pahayag na nagsasaad ng mga opinyon. Okay, mahalagang gamit tayo ng mga salitang nagsasaad ng opinyon. Ano ba yung mga ito? Ito yung mga mahalagang maunawa na atin dahil araw-araw tayo naman ay gumagamit ng mga pahayag na may opinyon. Ito ang mga sumusunod. Sa tingin ko, batay sa aking pag-unawa, baka siguro paniniwala, pinahihiwatig sa kanyang sinabi, sa tingin ko, sa palagay ko. Okay. Araw-araw tayo ay gumagamit nito, pero hindi natin alam na, yun pala ay pagsasaad ng opinyon. Halimbawa, kayo na nasa bahay, at kayo ay tinatanong ng magulang niyo, naglinis ba kayo ng bakuran natin? Sasabihin mo na, siguro, hindi kayo sure. Kaya baka bagong gising pa kayo. Okay. Sabihin nyo, saan ang kapatid mo, like, Chani, saan ang kapatid mo? Ewan ko. Sa palay ko, nandun sa kusina. Hindi mo alam, dahil sarili mo lang na opinion. Okay. So, ang inyong mga gawain ay ang sumusunod. Batay sa napanood nyong trailer at sa ating natalakay ng mga akda. So, una ay susuriin nyo ang akda na ako'y buod na ibibigay at bigyan po na ang napanood na trailer batay sa ipinahayag na damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan sa sarili at lipunang pandaigdig. So, unsa may damdamin at saloobin natin, tandaan natin, sa ating napanood. Okay. So, narito, sa sarili natin, ano yung kahalagahan ng ating sarili. Okay? Batay sa ang alaga. So, dalawa inyong i-compare and contrast ang dalawa batay sa sarili, sa lipunang pandaigdig. Okay? So, sa ang alaga at ang unforgettable. Next, ang gawain 2, gagawa kayo ng sarili niyong talata batay sa napanood niyong kaninang trailer. Okay, bigay po na pagsusuri. Okay? I-ugnay ninyo sa ating panipunan. Okay, gumamit tayo ng mga magkakaugnay ng mga kahulugang salita. Kaya ra kayo pwede i-underline na ninyo yung mga magkaugnay salita. Halimbawa, pagmamahal sa ating mga alaga. Okay? Pagpapahalaga. Yan. Kasunod na isagawa, gahagi pa rin ng isagawa. Gawain 2,
Suriin ang dalawa ang damdamin na kapalob sa akdang binasang ang alaga. Bigyang kahulugan. Next, ipahayag ang inyong sariling damdamin at saloobin tungkol sa kahalagan ng akda sa sarili at panipunang damdamin. So, pwede ra katong answer ninyo sa pikas na gawain 1, pwede ra diri po. Balik rin ninyo. Then, sa pamamagitan ng pagsulat ng alinmang sanaysay, tula, kwento, iba pang akda. Okay? So, pwedeng sa paraan ng kwento, sanaysay, tula, at iba pang akda. So, narito ang pagsusulat ninyo. Maaring tula, sanaysay, or maikling kwento. Okay? Originality, 15. Organization, 15. Pagkamalikhain, 15. At wika at gramatika, 15. Na may kabuuang 6 na po. Okay? At meron kayong pagtataya na 10 items. Tama. Okay? Meron ba kayong katanungan, class, sa ating talakayan ngayong umaga? Wala na, ma'am. Okay. Yes, si Sofia, tanungan? Meron ba? Gore? Thumbs up kayong lahat? Okay, magbigay ng thumbs up kayong lahat. Okay, yes, si Gore, si Sofia, Christine, Chani, congratulations sa inyong lahat dahil natagumpay nating natalakay ang ating leksyon sa umagang ito. Okay? Sa buhay natin ang pagmamahal sa ating mga alaga at hindi natin sila pababayaan. Okay? Christine, bantayin mong iro para di na maligsan. Chani, Wala na ko iro, ma'am. ang taon. Sige lang, you can find a better, another pet siguro puhon. Okay. So, Chani, nawala imong iring, no? So, basta makanay, moabot na iring na moabot. Pangita Okay. naglain, Chan. Iring Yes. na manungkab. Ato ikuan, laagan. Laagan ang iring. Balik ka na, buntis na, joke. Buntis na or nakabuntis na ang iring. Panglabay ang anak. Taon. Kuan kay siya, harsh kayo ang iring. Okay, but then, di ka nang iring ganyan. Kaya para po nagtawo. So, Gore, ay mo hawa pa kay pet Gore, no? Basin ganahan kag pet ni mo fish. Ito yung sunod mo pagka maglagot na kayo mong prituhon. Joke lang. Yun. Okay, anyways. So, kailangan nating alagaan ang ating mga pet kung meron man tayo. Kahit na hindi pet na buhay like plants. Or kahit na ang ating mga kapatid. Tuturing natin yan silang mga mahalaga sa buhay. Okay? Papalaga natin. Tuturing na pet. Alright, so dili ta na sige og dula or magbasa og kuan manggagor kay di na kuan dili man na mo tubag, di man na mo aw-aw ng imuhang manggalira, but your imagination naman may expand ana. Anyways, thank you for your cooperation karong umaga and see you next meeting. We'll wait for your outputs ninyo hang based atong lesson this week. Okay, thank you so much and bye-bye, Auntie. Keep safe. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much.